Good evening guys. Tuloy tayo. Excited kasi napanood natin yung game ng Gilas versus China. Pero bago 'yon, muna napanood ko yung opening ng UAAP. Napanood ko yung laban ng Lasal and Ateneo. Grabe yung game, ang galing. Yun yung sinasabi ko, ang daming malakas na bata ngayon na ang lalaki. Hindi ko lang alam sa mga ibang schools ng UAAP, kung doon pa lang pagbabasihan natin, marami tayong pwede i-train. Kasi doon pa na nakita ko, iba yung laruan nila. Tingin ko, pwede na mag-compete yung mga yun sa international. Kung ngayon pa lang may expose sila, siguro yun nga yung sinasabi ko. Pagplanuhan natin, 2 to 3 years, 2 to 5 years, ganon. 3 o 5 years, basta ma-prepare natin yung mga bata. Imagine mo yung experience na magigain nila kaysa pinipilit natin yung mga pa-retire na gano'n. Maliban sa dalawa sinasabi ko lagi maliban kay Junmar Pajardo tsaka kay Aguilar na kailangan natin yung mga big man na yan. O kung may iba pang big man. Pero si Junmar, definitely malaking yan kasi matuturuan niya yung mga bata, yung mga susunod na big center sa kanya. Kaya sabi ko, bago ako ma-excite sa game ng China, na-excite ako sa future ng basketball natin, Talagang meron nandun. Kung makikita niyo yung games, ewan ko lang yung mga first games ng UAAP, pero yung Ateneo Lasal na yun, grabe. Talagang dikit and talagang puro competitive yung mga players nila. Galing. So, yun natin, yung China. Actually, tuwa ako kasi talagang may height difference. Ang laki ng height difference ng Chinese tsaka Noipi. Tapos, yung shooting nila mas naging maganda. Alam mo yung kahit sino sa kanila halos sa labas, marami sa kanila lumalabas at tumitira sa labas. Hindi kagaya nung sa Gilas, parang ang dami, open na. Alam mo, may shooting, nag-hesitate Pero sa kanila, parang pag nakita mo, pag na-open, tira. Tapos yung malaki nila, pag nasa ilalim, talagang makikita mo yung, siguro physicality, mas matibay yung katawan nila, Junmar Tsaka ni Kwame, kaya lang, talagang malaki. Tapos pagka nag-switch, yun yung sinasabi ko lagi, yung switch. Ang maganda lang, nakita ko sa, yung medyo hindi ko nakita to nung sa may sa FIBA World, Pag nag-switch yung malaki, naiwan maliit, natutuwa ako kasi grabe yung box out nila. Si Thompson, si Newsam, kumaga dapat ganun Nakita may height advantage pero nakita ko na pinipilit nila ilayo yung malaki sa sa malapit sa ring. Hindi ko rin alam kung mas madali siguro itulak yung malalaki ng China versus yung naglalaro sa FIBA World kasi mas physically fit yung mga nasa FIBA World. Pero yung effort nakita ko yung effort nila Pingris dati, nakita ko sa mga malilit na player natin kahit papaano talagang grabe sila mag-box out tsaka sa rebound. Yun lang ang nakita ko. Kahit open, minsan hindi pa tumitira. Which is sinusundan pa nung commentator ng 1PH. Hindi ko lang kung sino. Doon lang nakadismaya. Kasi kino-compare si Pajardo kay Kwame na para mas okay daw si Kwame. Dapat hindi niya na minimension yan. Kasi ang player natin, actually si Junmar Pajardo Si Kwame lang yan backup lang yan Pero parang sasabihin mo na mas okay si Kwame kaysa kay Junmar, parang mali 'Di ba? Promote natin yung yung locals natin. Okay yung wala namang problema kung maganda performance talaga Pero wag naman natin siraan wag natin i-down yung local, 'di ba? Ngayon, sa commentator pa lang hindi na nga siya yung coach. Nagsasada, hanapin si Kwame. Bigay yung bola kay Brownlee. Wala rin ang problema ron, pero kayo as commentator, parang bigyan natin ng yung locals din natin. Sa inyo pa lang para sinasama, paglaruin mo na lang si Brownlee tsaka Kwame. 'Di ba? Parang sa inyo pa lang, hindi niya binibigyan ng role yung local players natin. Although talagang napaka-exceptional yung ginawa ni Brownlee. Imagine, ito pa nakakatawa.
yung ilang minutes, ang dami nating error. Diba? Ang daming miss, ang daming error. Miss sa free throw, mali yung pasa. Tapos pag pass break yung China, wala na, lapag na kaagad. Tapos nung dumidikit na yung, paubos na yung ilang minutes na remaining, grabe yung naging depensa natin. Pati yung mga, pag nag-fast break talaga, hinahabol ng local. Diba? Pagka-rebound, makikita mo yung maliliit natin, nagbabox out na. Diba? Parang yun yung nakita kong puso na talagang hindi nagpatalo. Yung kumbaga sigurado yun, majority sa nanonood nung last 3 minutes, sabihin siguro, nako, patay, talo na naman. 2 minutes din, talo na naman. Pero nung nahabol, yung true yung effort ni Brownlee talaga, exception na talaga. Ang galing. Kung kumbaga nakita ko sa kanya parang mga 5 minutes before. Pagod na eh. Pero talagang humapit siya. Talagang grabe yung effort niya para maipanalo yung Pilipinas. Yun yung coach chat. Hindi Pilipino yan. Pero wag mo sasabihin walang puso, di ba? Yan yung sinasabi ko eh. Yung sinasabi mo kay Tab Baldwin na keso foreigner, yan nga yung player natin, di rin naman Pilipino yan eh. Naturalize yan eh. Pero kita mo yung puso, di ba? Kaya wag natin sabihin na hindi Pilipino yan, walang puso yan. Si Team Con, kanuring yan eh. Pero may puso, di ba? Naipanalo nga eh. Kumaga, underdog nga tayo sa China kahit walang import dyan eh. Di ba? Tapos, ito ngayon, yung game natin, yung finals. Kaya sinabi ko sa mga unang video, sa Asian Games, bonus na yan. Kung umabot ng third, bonus yan. Kasi sabi ko, hindi naman yan yung main core na pinili ni Team Cone. Tapos, syempre, yung pagpasok ni Team Cone, late na eh. Late na, parang last minute. Oh, Cone, ikaw mag-coach. Ito player mo, kumuha ka ng player. Yun napili niya, hindi pa lahat na pumasok. So, yun yung siguro, yun din yung sinasabi ko, yung camaraderie, oo, kailangan ng camaraderie. Pero, pro player pa rin to mga to eh. May advantage din na sila naglalaro na sila. Kaya kahit pa paano, si Brownlee, kabisado niya yung laro ng mga kakampi niya, kabisado rin si Brownlee, kahit yung totally, hindi niya nagiging kakampi sa PBA. Kumaga, nakabuti yun. Tsaka, pinakita ng nasa Gilas na pro players sila ng Pilipinas. Na kahit maliliit sila, pinakita nila na kung gaano sila kagaling. Saludo ko. Ngayon sa Jordan, sabi ko nga, mas magagaling yung mga yan eh. Siyempre, hindi may iwasan, nanonood tayo sa TV. Kumaga sa chess pag amuyong ka, kita mo yung galawan ng mga nakakaupo, di ba, naglalaro. Mas magaling tayo kahit sa pusoy. Pagka nanonood tayo ng nagpupusoy, mas magaling tayo sa actual na nagwe-weigh, di ba? Pero ito, ano man yung mga outcome nitong Jordan Gilas. Ngayon pa lang, saludo na ako sa Gilas team. Sa lahat ng player, kahit yung mga nasa bench, saludo ko sa inyo. Galing nyo. Sa SMB, ang galing ng SMB, ang galing ng pagkakasalo ng SMB. Kumaga, nakita ko nag-perform na maigi yung mga players. Siyempre, short notice, may mga lapses yan. Pero, pag nag-champion pa Gilas, nako, bonus yun. Idol na idol kayo. Okay, kita-kits, bukas manonood ulit tayo ng game ng Gilas. Yan ang inaabangan natin. Talagang puso, umabot tayo sa ganito. In spite na underdog tayo, 'di ba? Yan ang players. Good luck, Gilas. Kita-kits tayo ulit. Thank you.